Kumusahin ko lang talaga to. Marinig nila yung maganda kong boses. Eh. Yes. Yun na talaga. Safety measures before... walang before and during. Before, during, and after. May kama kasi. Safety measures. Yun na? Kuya Calvin? Safety measures before, during, and after gamitin yung equipment. Which is yung backhoe. Which is yung backhoe. Sa backhoe, unang-una, ang sinacheck doon is kung meron ng diesel. Diesel po? Yun yung kasi ipapagana doon. Tapos, before din nun, check ng operator yung mga functions ng ano niya, yung parts ng ano niya, kung okay ba lahat. Kasi ano yun eh, bago niya isa lang yun, ginagalaw-galaw niya muna yung mga claws, yung mga bucket niya, parang gano'n. So, pag okay naman, hindi okay. Tapos, kasi ano yun eh, siguro mga thrice a week, sinecheck yun ng mekaniko. Kailangan niyang maintenance yun. So during naman, before din nun, pinapaano rin yung bucket niya. Minsan, kapag manipis na yung bucket niya, ginagawa namin, nilalagyan pa namin ng blade, parang wini-weldingan pa namin siya. Kasi ano eh, kahukay siya ng hukay, di ba? So may tendency na lumipis siya. So ang ginagawa, wini-welding siya nung welder namin. Tapos, during naman, syempre, hindi basta-basta yung pwersa na binibigay ng operator. Kasi yung hydraulic yung ginagamit doon na pang pang move niya. So, dapat tansyado ng ng operator. Actually sabi niya sa akin mahirap daw maglaro ng backhoe kasi may combinations yung kada galaw niya. So sa after naman, syempre, ang pinakauna mo nang gagawin, cleanliness. Nililinis kasi yung dapat. Kasi puro putik na, di ba? So, para maging maganda naman yung niya, nililinis talaga yun. Tapos, yun, mga ganon. Purpose of equipment. Yun. So yung backhoe, ang ginagawa namin kasi doon, kasi kami board piling works, yung parang pinakauna naming trabaho doon is yung set up niya yung buong area. So siya yung taga-clear, site clearing ng yung lupa. Papantayin niya para bago i-survey, naka-level yung lupa. Tapos susunod doon, kasi board piling nga kami, maghukay kami. So siya yung nagpe-pre-bore, yung parang initial na magsisira ng area, yung parang aanin niya yung area. Then, hanggang sa magkaroon na kami ng enough na butas, saka napapasok yung excavator natin. So, yun. Tapos siya rin dapat magsiset, di ba, nakabutas na kami. Siya rin yung magsiset ng area na pantay dapat talaga yung tutungtungan ng excavator. So, siya yung taga-prepare, taga-clear, parang siya yung start, siya yung finale, actually. Yun. Paano gamitin yung backhoe? Parang hirap niya. Kasi hindi ko masasagot kasi yan ng medyo yan eh, technical. Siguro, pagpunta nyo ng Sunday, tapos sanayin natin yung operator. Pas muna ako doon. Gaano po ka-importante yung backhoe? Gaya na nga sabi ko, kung wala yung backhoe, hindi kami makapag-start. Kasi yung backhoe nga yung taga-site clearing, siya yung initial talaga eh. Siya yung actually sabi ko nga sa mga backhoe yung parang isa sa pinakamahalagang equipment namin. Kasi kahit naman walang crane eh, kaya rin ng backhoe actually mag-lift. Yung bucket ng backhoe, meron siyang ganon. Pwede namin isabit din yung gusto namin buhatin. At saka ang laking tulong din sa amin ng backhoe kasi di ba minsan yung casing na binabaon namin, hindi namin mabunot. So may puwersa kasi yung backhoe na kaya nang ganon yung niya. Ganon yung kamay niya. So napakalaking tulong talaga ng backhoe. Sino lang po pwedeng gumamit ng backhoe? Operator. At saka kailangan parang accredited ng TESDA. So kasi dun sa site namin, bawal yung sino-sino lang eh kasi masisira yung equipment. Tsaka makakadisgrasya ka. So dapat yung accredited ng test. Kasi meron silang, alam ko, kinukuha silang parang test or parang training bago nila gamitin. Tsaka alam ko mas mahal yung rate nila sa ordinary laborer kasi skilled workers na sila. Parang